Ronaldo Sani, Rachel Celso Rodante, Bricio Joseph Sr., Dionisia Loretta, Paula Marie, Shoni Milagros, Federico Socorro, Fatima Carmen, Venancio Celerina, Ramon Sol Jr., Magdalena, Cristina Delia Agnes, Roque Jr., Loretta, Bernardo Marvin, Domingo Celedonio, Noel Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana Ramon, Carol, Jane, Renato, Marvin, Eunicia, Melesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Alfred, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitación, Pedro, Clarita, Sigantino Jr., Sr., Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Ariane, Leonicel, Reynaldo, Mark, Alvin, Pablo, Edita, Carmelita, Estelita, Dionisio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr., Amada, Loreto, Luis Sr. and Jr., Antonio, Dario, Jesus, Paul, Juanita, Pedro, Rolly, Meneleo, Juan, Ernesto, Dominador, Trinidad, Rolando, Luz, Bernardo, Catalina, Pepito, Martina, Vivian, Arwil, Emperatriz, Leonardo, Diego, Asuncion, Joaquin, Prisco, Privado, Purita, Denise, Cherry, Baby Sky, Baby Angel, Chona, Lolita, Miguel, Francisco Sr. and Jr., Marciana, Rex, Rick, Trevor, Ralph, Dorothy, Jean, Margarito Sr., Margarito Jr., Erlinda, Merlin, Francisco, Priscilla, Juan Sr., Erlinda, Miguel Sr. and Jr., Francisco, Pilar, Raul, Romeo, Narcisa, Marcela, Leticia, Rolando, Siegfried, Rosalie, Davidico, Rocco, Ferdinand, Isaac, Visitacion, Tarsila, Alfredo, Virginia, Eleuterio, Darlita, Celestino, Janisha, Mónico, Porceña, Ireneo, Emerita, Ambrosio, Rosa, Petronilo, Luis, Purificación, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray, Mónico, Tiburcio Sr. and Jr., Priscilla, Emmanuel, Nestor, Lydia, Ernesto, Dominica, Celedonio, Catalina, Pepito, Juanito, Gorgonia, Isidro Sr., Correta, Michael, Fernando, Francisco, Carmen, Climaco, Soledad, Juanita, Ernesto, Nominador, Trinidad, Rolando, Bernardo, Abelina, Edwin, Pablo, Susan, Baltasar, Blandina, Marina, Emilia, Nestor, Sigundino, Cesar, Lolinia, Ana, Corazon, Romulo Sr., Esperanza, Abelino, Bienvenido, Antonio, Carolina, Ramon, Iluminada, Nieves, Luisa, Beatriz, Erlinda, Juana, Aurea, Lito, Melvin, Olimpio, Noli, Vicente, Anunciación, Lázaro, Juliana, Emilia, Reynaldo, Estelito, Aida, Carolina, Pedro Sr., Lili, Caridad Resti, Jose, Bonifacio, Rossi, Rosita, Urbana, Aquilino, Loreto, Roberto, Elena, Analisa, Virgilio, Felix, Carmen, Adelina, Sabas, Meling, Roberto, Anselmo Sr., Marcelina, Urbano, Rufino, Rogelio, Caridad, Inocencia, Pasita, Nerissa, Purita, Poli, Erika, Nestor, Sigundino, Cesar, Lolinia, Janine, Dolly, Natividad, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala. Magsiluhod po at
Ngayon po ay dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo at ang Basic Ecclesial Community Sunday. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Magsitayo na po at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na Santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita bilang natatangi at walang katulad, ngunit malapit sa kanyang bayan. Hinikayat ni Moises ang bayan na maging tapat sa Panginoon at tuparin ang kanyang mga utos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning panuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bansang inirang ng Diyos, mapalalang ibinulod na bansang inirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon.
Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapaladang ibinungkot na bansang hinirang ng Diyos. Ipinaaalala sa atin ni San Pablo na kumikilos ang tatlong persona ng santatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikipagkaisa sa atin sa banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa mga naririto po sa ating simbahan
Isang mapagpala, maulan at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Matapos ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pentecostes noong nakaraang linggo, ating ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos o ang banal na Santatlo. Ang misteryo ng banal na Santatlo ay isang doktrina ng pananampalatayang Kristiyano at mauunawaan hindi sa pamamagitan ng ating pag-iisip o ng ating kaalaman lamang, kung hindi sa pamamagitan ng ating mga puso. Tinuturuan tayo ng aral na ito o ng doktrinang ito na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos na pare-parehong magkakasama at magkakasama sa tinatawag na divine nature, co-equal and co-eternal. Kung ating gagamitin ay ang ating isipan lamang, medyo malabo at hindi natin mauunawaan. Dahil mula pa noong tayo ay nag-aral ng tinatawag na formal education, tinuruan na tayo ng logic sa matematika. 1 plus 1 plus 1 equals 4. Sabi ng isang bata, 4. 1 plus 1 plus 1 equals? O yan, 3. Diba? Kasi logical. Yan yung mathematical computation. 3. Tama yun. Pero sa ating pong pananampalataya, kung ang ating pinagkakaisa ay ang banal na Santatlo o ang tatlong persona, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Siyempre, magagalit dyan yung mga bata. Hindi nila naiintindihan yung Holy Trinity. Ano? Sabihin ng mga yan, hindi, Father, 3. Pero 1 para sa ating pananampalataya. Dahil naniniwala tayo na ang misteryong ito ay tunay na binibigyang ganap sa ating buhay, na siyang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus, ang bugtong na anak, na siyang nagkatawang tao upang ipakalala pang higit sa atin ang Ama at ang Espiritu Santo. Ano ang mga kahalagahan ng pananampalataya sa banal na Santatlo sa ating buhay Kristiyano? Una, ipinapaalala sa atin ang katotohanan na ang lahat ng panalangin ng simbahan ay laging nagsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ng ating pagdarasal, laging tinatawag natin ang banal na Santatlo. At kapag tayo ay nagtatapos sa ating pananalangin, tayo naman ay nagbibigay papuri sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. All prayers in the church begin and end in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ikalawang kahalagahan nito sa ating buhay pananampalataya. Ang lahat ng sakramento ay ipinagkakaloob sa atin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kahit kung iisa-isahin po natin, medyo mahaba-haba ang pagpapaliwanag. Pero ang mga sakramento ng binyag, kumpil, banal na komunyon, ang sakramento ng kumpisal, sakramento ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit, sakramento ng kasal, at ang sakramento ng pagkapari.
Ang lahat ng ito ay itinatalaga at tinatanggap natin mula sa pangalan ng banal na Santatlo. Pangatlo, tuwing tayo ay nagbabasbas sa ating sarili. Kailan nangyayari iyon? Tuwing tayo po ay napapadaan sa simbahan, no? Nag-aantanda tayo ng krus. Kapag ka medyo natatakot tayo, halimbawa na lamang kumulog at kumidlat ng malakas, napapaantanda tayo. No? At marami pang pagkakataon, kahit nga pag pumasok tayo sa loob ng simbahan, nag-aantanda tayo ng krus. Yung iba, sasawsaw doon po sa hawak ng anghel na sisidlan ng holy water. No? Nuulit ko, kagabi pa ito. Marami kong nakikita, pumapasok dyan, sumasawsaw kahit walang tubig. No? Hindi pa ho natin nalalagyan ng holy water yan simula ng mag-pandemic. Kaya kapag nasawsawan ninyo yan, alikabok ang makukuha ninyo. Pero okay lang ho naman yon kapag nag-antanda kayo ng krus na gamit ang alikabok. Dahil paaalalahanin din tayo, ikay alikabok at sa alikabok ka ring babalik. No? Tulad ng paalala sa atin kapag Miyerkules ng Abo. Lahat ng ito sa pagbabasbas natin sa ating sarili, tayo ay tumatawag sa banal na Santatlo. Kaya mga kapatid, may ilang mahalagang paalaala sa atin ang katotohanan ito tungkol sa ating pananampalataya sa banal na Santatlo. Unang paalaala sa atin, tayo ay magbigay ng paggalang sa ating sarili at sa ating kapwa. Dahil tayong lahat ay templo ng Diyos. We are all temples of the Holy Spirit, sabi nga ni San Pablo. Ang pananahan ng Espiritu ay pananahan ng banal na Santatlo sa ating buhay. Let us respect ourselves and others because everyone is the temple of the Holy Trinity. Ikalawang siyang paalala sa atin, tayo nawa ay magkaroon ng firm conviction na ang Diyos ay sumasa atin. At siya ang bukal ng ating pag-asa, sigla at lakas. At lalo't higit, ito ay taglay natin upang habang tayo ay naglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay, tayo ay maging matatag. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng iba't ibang hamon, ang banal na Espiritu ang siyang katuwang natin at nagbibigay lakas sa atin upang magpatuloy sa pang-araw-araw na buhay. Let us have the firm conviction that the Trinitarian God abides in us. Third, let us practice the Trinitarian relationship of love and unity. Nagkakaisa sa pagmamahalan ang banal na Santatlo. At ang pagkakaisang ito sa pagmamahal ang siyang ibinabahagi rin sa ating buhay. Kung kaya't naway ang bawat pamilya, ang bawat pamayanan o komunidad, gayon din naman ang ating buong sambayan ng Kristiyano ay matutunawa sa tunay na banal na pagsasama at pagkakaisa sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan, tayo ay itinalaga noong paman at patuloy na nabubuhay sa presensya ng banal na Santatlo. Kaya ho kapag tayo'y mag-aantanda ng krus, huwag ho nating madaliin, no? Dahan-dahan. Dahil inaalala natin
na tayo ay tinatatak at itinatalaga sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos Ama, ang tagapaglikha, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila na mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga duka at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relyoso at relyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, turuan mo kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Aming alay sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at sa Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iatya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, langin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at panyaya, sa darating na Miyerkules, May 29, 2024, atin pong samahan ng ating pura paroko sa pagdiriwang ng kanyang ika-20 taong anibersaryo ng pagkapari sa pamamagitan ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Wala po tayong misa ng alas 7 ng umaga sa araw na iyan. Ang lahat ay inaanyayahan sa darating na Biyernes, May 31, 2024 para sa ating Flores de Maria, pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen sa ganap na ika-4 ng hapon at susundan ng prosesyon ng Flores de Mayo at panapos ng prosesyon sa buwan ng kapistahan ni San Jose sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon. Ang San Jose Manggagawa Parish Catholic Charismatic Community ay nag-aanyaya sa kanilang gawing Diocesan Mass and Healing sa ika-9 ng Hunyo 2024 sa ganap na ika-11 at kalahati ng umaga sa ating parokya ng San Jose Manggagawa. Maraming salamat. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa 3 persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa ay mahalin at paglingkuran. Amen. Salamat sa Diyos.
mahal kong kapatid, kay Kristo ay pinagdiriwang ng ilang simbahan ang araw nito bilang kapistahan ni San Jose na tinaguriang manggagawa. Napakaganda at sadyang makahulugan para sa ating lahat ang araw na ito, Mayo 1. Bilang mananampalataya at mamayan, tayo pong lahat ay manggagawa rin. Ikaw at ako ay manggagawa sa ubasan ng Panginoong Diyos. Meron pong ipinagagawa sa atin ang Diyos. Gawain na sadyang para sa atin, nilaan para sa iyo na ikaw lamang ang makakagawa. Nais ang Panginoon na ikaw at ako ay magtagumpay. Kalooban ng Diyos na tayo ay mamunga, makaani siya mula sa atin. San Jose, San Jose, pinta kasing dakila ng manggagawa. Sa simbahay lagi kang nagbabantay, amang butihin gabay sa lupa ni Jesucristong dinarakila. O San Jose,